freedom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay sa lahat. Shout out muna tayo kina Elvin Famaran, kay Binjo Mariano, Joselito Kahadi, Robilin Lopez, Pango Sylvester, user PY9, Jero Mendoza, PCU Himintisa, user SJ3. Shout out din kay Lorenzo Billunes, Cirilo Jaom, kay Ruli, Dennis Mordino, Rimelito Katamura. Shout out kay Jackas, kay user UH2, which is Star Arnell's World and Reality Channel. Shout out din kay Freddy Soriano, Gwen Hana Lumaino, Glenn Mario, and lastly shout out kina Arcadio Angkon, Macabio Benz, kay Mamurumar, Jumar Francia, Ronald Dixon, and lastly kay Witchy Star at kay Turio Bulsao. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Meron tayong i-decode ngayon. Ito yung itsurang foot mark na mayroong butas at bilog ang bato na nilagyan ng footmark sign. Ano nga ba ang kahulugan nito? Bago natin yan tatalakayin, tingnan muna natin ang iba pang ito yung mga sketch. Nagbukay daw sila diyan sa area na yan, at meron silang natagpuan, simento daw ito. Binutas nila, simento yata itong layer na ito, at binutas nila, at ito yung nakuha. Sa 18 feet ay merong ancient shell yan eh. Yung ganyang mga shell yan ay million years ago. Okay, merong makinis na bato na biyak galing sa ibabaw ito. Ganun din dito sa 4 feet. Ito'y basag na mga bato. Broken rocks, yung sadyang binasag ng mga bato, meaning man-made, meaning mayroong activity diyan. Mayroong nagbungkal, mayroong nagtunnel, kaya nagkabiyak-biyak ang bato. Hindi kasi yan klarong-klaro kasi ito, mga biyak yan. Ibig sabihin, ginalaw ng tao yan, ang lupa. So, positive na kaagad sa sign pa lamang. Okay, balikan natin ang footmark. Ito ay pwedeng pwedeng tatlo ang kahulugan nito. So, cross nyo muna ito. Tingnan nyo kung eksakto sa kumpas nyo. Yan. North-south. Lagyan nyo ng bearing, ganyan. West-east. Okay, para sa akin, ang alignment na tingnan lamang ay dalawa. Ito yung north at south. Kaya wag na tayong pumunta sa west and east. Klarong-klaro na yan. Ang pwedeng direksyon niya ay dalawa lang. Norte. Sa ordinaryong pag-decode nito ay papuntang north yan. Pero sa advanced decoding, kasi ang mga Hapon ay gumagamit ng reverse sign. So pwedeng papunta siya ng likod or south. So una niyan ay unahin natin ang norte. Ganyan talaga sa treasure hunting. Hindi kaagad masabi natin na diyan. So ang gawin, test dig tayo dito sa norte. Ano bang layo niyan? Karamihan na layo ng paa ay 7 meters. So ang diyan, distansya na common sa paa ay 5, 7, 9. Yang 5 at 9, yan ay mga adjustment lang. Pero ang target talaga na distance ay 7. Papuntang norte. Okay, ngayon, pag test dig nyo dyan ay wala kayong nakita sa 2 meters deep, 2 meters na lalim, walang man-made na bagay. Okay, kaya ang gawin ay reverse ka agad. 2 meters to 3 meters lumalalim na ngayon, kaya pwedeng 3 meters ang gawing testing. Ngayon reverse tayo, cambio pa atras. So dito tayo, ito yung pangalawa natin.
2 or 3 meters test dig, ganun din na distansya, 5, 7, 9. At kapag meron na kayong makitang positive, laliman nyo pa. Hanggang 7 meters ang lalim ng mga giveaway, at kapag wala kayong makita sa 7 meters, ibig sabihin big deposit, so malalim na yan. Kapag big deposit ay hindi na ako mag-encourage na hukayin nyo pa yan, kasi magastos at mapanganib. Siya nga pala yung nabalitaan ko na namatay sa ano kasi yun, sa carbon monoxide ng itong kanilang ginagamit na generator sa water pump. Nilagay kasi nila sa loob ng tunnel ang generator. Huwag nyong gawin yan, kasi ang usok ng generator carbon monoxide yan, nakakahilo yan at nakakalason pag nalanghap ng matagal. Iloob yun ng tunnel kaya yun, hindi nila alam na nanghihina sila, nakatulog hanggang mamatay sila doon sa loob ng tunnel, kasi yung generator nilagay nila sa loob ng tunnel. Huwag niyong gawin. Ang generator, yung umuusok, yung makina, dapat doon lang talaga yun sa labas. Nakakamatay ang monoxide. Yung usok ng sasakyan, kapag nalanghap natin yan ng 1 oras, patay na tayo dyan. Tulog tayo hanggang hindi makahinga. Kaya yan, isang tip ko sa inyo, mga ka-TH, pag gumagamit kayo ng generator, wag nyong ipasok sa inyong kuweba or sa inyong tunnel. Doon lang sa labas talaga yan. Gamit lang kayo ng ng hose para sa inyong electric fan, yung industrial fan na kinakabit sa hose. Kaya wag nyong ipasok yung generator. Akala kasi natin na kaya natin yung usok ng makina, pero sa katagalan meron kasing monoxide, yan ang nakakamatay, nalalanghap. At kapag matagal, yan talaga, madisgrasya tayo. Kaya ingat kayo mga ka-TH diyan kung kayo gagamit ng generator. Okay, so balik na tayo sa ano nila. Kasi nga pala, meron pa itong pangatlo. Last na resort talaga ito kapag wala kayong natagpuan sa north and south. Balikan natin ang itsura ng bato. Yan ay bilog at mayroong dot sa gitna. Ngayon, ibaliwala na natin yung hugis na paa na yan. Ang bilog na mayroong dot sa gitna, that means treasure under. So ito ang pangatlo, treasure under. Mismo sa ilalim ng bato na yan. Under sa kanya ang hukay. Pero kung napansin nyo, bakit nilagyan ng ganito? So, kasama itong harapan niya sa paghukay. So, ganyan na ang hukay nyo, ganyan. Medyo malaki kunti dito sa harapan niya. Kasi paayan, nagtuturo na harapan. Pero treasure under pa rin. Kung i-side view natin yan, ganito ang itsura niya. Ito yung paa. Ito yung butas. So ang hukay natin ay dito. Ayan. Ito yung hukay. Under. So lalim ng mga giveaway. 5, 7 meters. 5 at 7 meters ang mga giveaway. At kapag wala sa 7, hindi na yan giveaway. Pwedeng medium deposit na matatagpuan sa 10 and 15 meters. Pwedeng ganyan. Pero kapag ano na talaga, lagpas na sa 7 at meron pa kayong nakitang mga signs, ang ibig sabihin yan, big deposit na yan. At mahirap na yan kasi mapa na ang mag-guide yan. Hindi na yan makukuha ng analysis sa loob ng tunnel. Kasi kapag big deposit, nagdepende yan sa mapa. Ang madali kasi itong giveaway, katulad nito, ito yung bato na may marker. Ang lahat ng giveaway ay pagkabaon yan ay vertical lamang, pag ganito. Straight lang pababa ang mga giveaway. Minsan nilagay nila sa gilid.
Pero kung lakyan natin ng butas, matatamaan pa rin ito. So ganyan lang, hindi katulad ng big deposit na mag-vertical siya and then biglang mag-slant and then pagkatapos mag-slant, mag-horizontal na naman at liliko siya. Kaya yan, hindi na yan makukuha sa analysis. Ang tanging mapa lamang ang guide niyan. Okay, so yan lang ang aking analysis sa inyong site, mga kati, at sa mga nakuha nyo. At pupuntahan muna natin itong inyong nahukay na mga ito. Ito ay ancient kind of shell. Ito, ancient na yan sa kanyang itsura. So matagal na yan. Ang nakapagtataka dyan ay napaloob sa simento. Kaya kung face down, nakaharap siya pababa ang shell, so ibig sabihin mayroon pang sikreto yan sa kanyang ilalim, sa kanyang baba, downward. Ito naman, itong mga biyak-biyak na bato, yan talaga ay nabiyak dahil sa activity, human activity. Mayroong nagpiko, mayroong nagpalad yan, mayroong naghukay. Kaya ang maganda dito ay mag-hire kayo ng merong scanner. Ipa-detect nyo kung merong volume, merong malaki na metal sa ilalim niyan. Kapag merong ma-scan, yan, 99% na meron. Okay, so hanggang sa muli mga katiits, yan ang aking pag-analyze sa inyong site. Good luck at palaging mag-ingat.